bilang panimula, natatapos na naman yung buwan ng Pebrero, which is yung sinasabi natin love month, heart month. Amen. Magma-March na. So, bagong panimula na naman. Did we examine ourselves kung naluluhod na ba yung Panginoon dun sa mga ginagawa natin sa ating mga buhay? Amen. Amen? Amen. So we are confident that we already please the Lord, no? So kasi kung as a quick review lang, kung babalikan natin yung buhay ni Joseph, nakaka-encourage niya. Kasi parang yung journey ni Joseph is parang journey din natin. Naniniwala kayo doon? Na nandun yung, ano yung sinasabi doon? Rejection, betrayal, ano pa ba yung mga yun? Yung false accusation, nandun din yung sexual temptation, no? Sa asawa ni Potiphar. Amen? So, nandun din yung nung kwan na siya, nasa position na siya, nandun din yung parang desire to revenge pero hindi niya ginawa, no, dahil nangyari doon, may bininta siya ng mga kapatid niya, hinulog siya sa balon, ano ba yung mga nangyari, ang dami nangyari, no? So, nandun din yung pakikipaglaban niya dun sa hatred na maghiganti sa mga kapatid niya, no? So, bilang mga anak ng Panginoon ngayon, can we relate our life to the life of Joseph? Nasubukan na ba natin na reject? Amen. No? Dami na yung sa trabaho nga minsan pag mga interview, nare-reject na tayo. Nandun yung medyo napapasama yung loob mo kasi gusto-gusto mo yung trabaho na yun, no? So, nandun yung rejection, yung pinaglalaban mo na parang pag nanyan yung rejection sa buhay mo, parang mag-worship ka pa ba sa Panginoon? No? Parang dun sa thinking kasi ng tao, pag hindi ka malalim, parang nandun yung discouragement na na-reject ako. Totoo ba yung Diyos na pinagsisilbihan ko? Parang gano'n, no? Kung nandun yung betrayal, yung may mga na-betray na dito, lahat naman siguro tayo na parang yung nangyari kay Joseph, yung napagbintangan ka ng hindi mo naman kasalanan, di ba? Ang sakit nun. So, pero ayun nga, yung sinasabi din kanina na sexual temptation. Ito, mahirap din kalaban to, lalo na sa mga lalaki. Sexual temptation. Pero nakita natin yung life ni Joseph na yung sabi nga ni Brother Ivan dun sa preaching na parang pali na yung lumalapit sa manok. Tutukayin niya na, pero hindi ginawa ni Joseph na. So, siguro nung nandun pa tayo sa mundo, pag mga ganitong mga temptation, madali tayong mahuhulog. Pero ngayon, dahil nga sabi sa Biblia na pag nalaman mo na yung katotohanan, tapos ginawa mo pa rin yung hindi karapat-dapat sa Panginoon. Yung sinasabi ni Pedro dun sa ulat niya, yung parang yung aso na kinakain niya yung suka niya. Di ba? Di ba pangit no? Na ginagawa mo, sinusuka mo na, pero kakainin mo pa rin. Di ba ang pangit? Ganon din yan sa mga kapatid, sa mga ginagawa mo na itong dating alam mong masama, dahil hindi mo pa kilala ang Panginoon, parang hindi ka nagigilty. Parang masaya ka pa ngayon pag gumagawa ka ng kasalanan noon, di ba? Pero ngayon dahil alam mo na yung salita ng Panginoon, ang isipin mo, yung sarili mo is parang aso na kinakain yung suka niya. Parang ganun din yung pag bumabalik ka sa isang kasalanan na alam mo hindi pa na sinusuka mo na yung dati tapos ginagawa mo ulit, parang ganun din yung kinakalabasan mo, di ba pangit? So sana yung mga kanyang mga bagay na yung mga dating masama sa na ginagawa natin, nalaman natin yung katotohanan, huwag na natin gawin, no? Amen? Kasi yun, dun tayo sa teksto natin ngayon, dun sa sulat ni Pablo dun sa mga taga-Galatia. Amen? So basahin ko dito sa simulan na nga natin dun sa Galatians 1. Galatians chapter 6 verse 1. Galatians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na
na mahulog sa pagkakasala. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang mapuso. So, yun no, kung may mga, kasi hindi na bago sa atin na even mga Kristiyano na meron pa rin yung mga nahuhulog sa kasalanan. Lalo na yun kasi hindi ka naman talaga perfecto ang isang tao, hindi ka naman isang gabi lang. Kaya mo nang iwasan yan. Nandun yung process no na kailangan mo mapagtagumpayan yung mga yan. So, pag may nakikita daw tayong mga nahulog sa kasalanan, ano sabi doon? Kung may mahulog sa kasalanan, pagkakasala kayo'y Pinapatnubayan ng Espiritu at magtutuwid sa Kanya. Amen. So kung alam mo na mali yung isang ginagawa ng isang kapatid, ano yung responsibilidad mo doon? Itama yun. Amen. So itama. So pagsabihan mo siya. So ginagawa na ba natin yan o natatakot tayo dun sa kapatid natin baka magalit sa atin? So kailangan natin gawin, no? So dun tayo, ituloy natin Brother Jobert dun sa verse 2. Verse 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. So true dun sa pagtutulungan. Amen. So ano yung dinadala ng kapatid mo, meron siyang problema, anong may tutulong mo? Maybe for example sa finances, kung kaya mong tumulong, kasi nandun na yung heart na pagtulong, di ba? Tulungan mo. Kung wala naman, palakasin mo yung loob niya at ipagdasal. Amen. So doon yung magtulungan tayo bilang mga magkakapatid. Sa versikulo 3, anong sabi dito? Okay? Mm-hmm. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. So dapat wag natin i-compare yung sarili natin. Dito pumapasok yung sinasabi si Solomon na haughty eyes, yung pag inaakala mo na mas mataas ka sa iba, ibang pangit na. Kasi meron tayong instinct na ito, mas magaling ako dito sa tao na to, bakit ba ganyan? Mas magaling pa ako. Parang nandun yung pride ba na mas matalino ka, pero mali pala yun. Amen? So, dun sa pang-apat, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay makabatay sa kanyang gawa. Huwag na ninyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. So, yun yung comparing, yung kino-compare mo yung ginagawa mo sa ibang tao, no? Na nandun yung kung minsan nagiging proud ka doon sa ginagawa mo comparing sa tao. Minsan nagiging inggitero ka din ng isang tao. Dalawa yung binabag sa kanya, no? Na nagiging proud ka dahil mas maganda yung ginagawa mo at naiinggit ka din dahil doon sa mas magaling yung ginagawa ng isang kapatid. So, bawal pala yun ng mga kapatid, no? So, anong sunod din, Brother Joker? Okay. Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Amen. So, ano man yung dinadala ng mga kapatid, kailangan dalhin yan dun sa abot ng iyong makakaya. Kung halimbawa, piling mo hindi mo kaya mo yan dahil nandiyan ang Panginoon para sa iyo. Amen? So, sa pang-anim, 6. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng mga gandang bagay sa mga nagtuturo. Amen. So, nandun yung sharing na sinasabi, no, dun sa mga, halimbawa dun sa mga leaders natin. Hindi naman lingid sa kanina. Nasabi pa ni Brother Jun kanina yung pagdating sa finances. Nahirapan din sa finances yung mga leaders natin. So, if nandun yung heart natin na tumulong sa kanila, especially na sa church, kasi napupunta naman lahat sa church, if tinulungan mo yung nagtuturo sa'yo, it's ginagawa mo rin yun sa Panginoon. So, bilang mga servant, nandun yung dapat yung heart na tumulong talaga sa mga nangangasiwa. Amen? Kasi hindi sa lahat ng oras malalakas yan, no? So, nandun din yung magagawa natin. Importante yung prayer talaga para sa mga leaders natin. Amen? Amen. So, sa 7,
Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen. So, dun nga, do not deceive yourself. God cannot be mocked, sabi nga, yung hindi mo madadaya ang Panginoon. Wala kang may tatago sa Panginoon. Kung meron man mga hidden, yung mga hidden unpleasing na ginagawa natin sa Panginoon, isipin natin wala tayong maitatago sa Panginoon, no? So kailangan natin maging sensitive dun lagi sa ating mga ginagawa. Dun sa verse 6 pala kanina, yung basahin nga natin yung sinasabi sa Matthew 6:3. Matthew 16. Matthew chapter 6 verse 3. Matthew chapter 6 verse 2. Sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo lang ipaalam ito na maging sa matalik mong kaibigan. Amen. So, yung ginagawa pala natin sa, halimbawa may tumutulungan ng isang kapatid, Hindi mo lang i-share sa iba. huwag mo nang ipagsasabi sa iba. Yung sinasabi sa English na, do not let your left hand know what the right hand is doing. So, kung ginawa mo to, huwag mo nang isasabi sa iyo. Pero, dahil ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon, minsan yung mga binibigyan niyo sila nag-expose, no? Pero ang napapapurihan doon yung Panginoon. Pero nangyayari kasi doon as nagiging example para gayahin din ng iba. Na ito, pag matulungin ka, kasi ililip ka talaga ng Panginoon. Sila yung binigyan mo siya, nag-expose na ganito, ganyan. So, maganda yon kung ang Panginoon lamang yung napapapurihan. Kaya yung sinabi na natin nung last na preaching na alam natin mabuting ginagawa natin kung napapapurihan ang Panginoon. So, amen? So, anong verse na, Brother Jover? 8. Anong sabi sa verse 8? Ang nagtatanim para sa sarili ng laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So, sinasabi dito, no? Yung sa English, whoever sow to please their flesh, ito na, will please their flesh, will reap destruction. Yung sabi sa NIV. So, ano nga ba yung mga flesh destruction? Fleshly desire. Ito yung sinasabi din ni Pablo dun sa Galatians 5:19 to 21. Ano yung mga yung mga sexual immorality? Pakibasa, Brother Gilbert. Galatians 5:19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, kapiki-api, kahalayan, at kalaswaan. Sige lang. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, Amen. pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkaagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Amen. Muli ko kayong binabalaan, ang gumawa ng mga ito ay hindi nagkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, kung i-review mo to ang dami, no? Hindi naman natin, i-review natin sarili natin, nagagawa ba natin lahat iwasan itong mga to? Hindi na. Pero, ang promise kasi ni Lord is, dapat, kung alam na natin hindi maganda, huwag na natin ituloy. Huwag na natin ituloy, o na may mga masamang balak na ganyan. Huwag na natin, hindi na kasi bago sa atin itong verse na to, no, yung mga fleshly desire. Then, kung ano kasi itinanim mo, yung kasamaan yung itinanim mo, kasamaan din yung itinanim mo. Dun, ang sumunod doon, yung Galatians 5:22 na the fruit of Holy Spirit is yung love, nandun na. Kung love yung itinanim mo, kung ano yung itinanim mo, love din yung anihin mo, nag-iwala tayo doon. So, dapat, our desire should be spiritual desire. Amen? So, paano natin magagawa na to please si Lord through the spiritual desire? So, dito po mapasok na rin yung being in the presence of the Lord. Amen.
na nasa presensya ka ng Panginoon. Because if you are always in the presence of the Lord, wala kang time na mag-isip ng kasamaan, no? Na wala kang mga time na kung ano yung iniisip mong hindi maganda. Dahil nakapokus ka dun sa presensya ng Panginoon. Gaya nito, meron ba sa atin nag-isip ngayon yung masama? Wala, no? So, you should be, to please the Lord, you should be always in the presence of the Lord. Our work for the Lord, yun yung ginagawa natin para sa Panginoon. Yun yung dapat desire ng puso natin na ngayon bilang mga servant ni Lord. Amen? So, if we invest in this, yung love, yung mga joy, yung mga kabutihan, yung mga goodness na ginagawa natin, we will reap this. Ano yung promise ni Lord? Kung ay ganito yung itatayo natin? Eternal life. Amen, no? Pag ganito. So, ang daming mga verse dito na nakasulat tungkol sa how to please the Lord sa Ephesians 5:10. Amen. Anong sinasabi doon? Ephesians Find 5:10. out what please the Lord. Tayo. Sa Tagalog verse. Sa Tagalog, Ephesians ba? Galatians. Ephesians 5:10. Malalim pa siya. Ephesians 5:10. Ephesians 5:10. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ayun yung sinabi na sikapin ninyo. Paano nga ba matututunan yan? Paano natin matututunan na i-please ang Lord? So, it's only the Bible can teach us how to please the Lord. No? Amen? So, mga basic na itong mga kuwan natin na nakikita natin dito. So, din sa Hebrew 11:6, without faith, it's impossible to please the Lord. So, doon din yung to the reading of the Bible, nandun din, develop yung faith natin. Doon natin napiplease si Lord. Sa Romans 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice for pleasing to the Lord. So, yun nga, kailangan natin i-examine yung heart natin, hindi lang yung pleasing sa appearance, no? Sa physical appearance, but through the examination of our heart, kung yung heart na ba natin na is na circumcised na into holiness. Amen? So, ito yung bakit Gilbert dun sa 2 Corinthians 5:9. Anong sinasabi sa 2 Corinthians 5:9? So, amen. So, sinasabi dito, ako na lang magbasa. So, we make it our goal to please Him. Ito pa rin yung pleasing, kailangan natin mag-please si Lord. Whether we are at home in the body or away from it. So, our goal is to please the Lord. In what way? By doing what is pleasing to the Lord. Again, bumalik na naman tayo. Yun yung sinasabi kasi ni Pablo dun sa Galatians 1:10. Brother Gilbert. Galatians 1:10. Galatians 1:10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako maging alipin ni Kristo. So, kung sinisikap natin na i-please ang tao, hindi tayo servant ni Kristo. Amen? So, maalala mo ba ni Gilbert nung sinasabi mong pupunta sila si Serena dito na kailangan maganda yung tugtugan natin? Ang sagot ko sa'yo, di ba? Sabi mo, tumugtog ka para sa Diyos. Hindi yung parang mag-please po. Although, joy para sa mga teachers natin ng music na maganda tayong tumugtog. But, it should be on your focus is hindi mo sila titignan. Gagawin mo kung ano yung tinuro nila, which is gagawin mo rin yun to please only the Lord. Amen? So, wag natin i-please ang mga tao kasi naalala nyo yung example ni Brother Earl dati yung sa mag-asawa na may hila-hilang ano yun? May hila-hilang donkey. Yan, maalala mo Brother John na
Meron at meron masasabi yung tao na sa'yo kahit gumawa ka ng oo, kung meron nakakaalala dito, yung example na yun na yung hila-hila ni Lindang Kina, bakit hindi na sumakay? Tapos, nung sumakay, Bakit sumakay kawawa naman yun? mabawa naman yung dagkin. Tapos yung babae, nung sumakay yung lalaki, Sabay, maglalakad yung babae. bakit maglalakad yung babae? Bakit yung wala namang ka-gentleman tong lalaki na to? Meron at meron talaga masasabi yung tao. Oo, hindi mo alam kung saan ka. Pero the thing is, we should focus only to please the Lord. Amen? So, sabi nga dito meron isang verse dito sa 1 John 2:17. Basahin nga natin ulit yung 1 John 2:17. First John 2:17. First John 2:17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. So, kasi meron tayong mga talagang bilang isang tao, nature kasi ng tao na yung may mga desire tayo, no? Pero bilang mga Kristiyano na ngayon, di ba masaya tayo na nandito sa presensya ng Panginoon? Di ba, i-compare mo sa mundo, halimbawa, desire mo magkaroon ng iPhone. Ano ba yung latest na iPhone? 70. Oo. Nag-12 na. Oo. So, desire mo siya, no, na mabili siya. Pero pag nabili mo na, naglalas ba yung buwan natin? Tumatagal ba yung kasayahan natin pag nabili na natin? Di ba pag binili mo ngayon, masaya ka. Bukas, may gusto ko na naman bago. Wala na naman yung joy mo dahil meron ka na eh. Di ba lumilipas lang siya kaagad? Pero isipin natin mga kapatid, bilang mga tagasunod ni Kristo, our joy should be always doing what is pleasing to the Lord. Doon lang naman bumabagsak, which is pumapasok ulit dun yung pagsunod sa kalooban niya. Amen? So, obedience. So, sabi sa 1 Thessalonians 4:9, now about your love for one another, we do not need to write you. So, ibig sabihin, now about your love for one another, we do not need to write to you, for you yourself had been taught by God to love one another. Amen? So, ito yung paalala ni Pablo dun sa mga taga-Thessalonica na kahit hindi na nila sulatan o ipagsabihan man, kailangan magmahalan dahil tinuruan na tayo ng Panginoon na nagmahalan bawat isa dahil ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Amen? Na not only in love, first is love talaga, no? But also in our duty and our ministry to the Lord. Nandun yun na kahit na wala dyan yung leaders mo, wala dyan yung bishop mo, wala dyan yung leader natin, si Brother Earl, dapat yung fire ng mga servant na iniwan dito, ganun pa rin. Nandun pa rin yung love natin sa isa't isa and love kung saan tayo idinalaga ng Panginoon. Kasi dito tayo dinala ng Panginoon eh. Even wala dyan si Brother Earl, wala si Sister Marlene, wala si Bishop, kailangan yung mga Alquin o yung mga Dubai na pumunta ng mundo. Nandun pa rin yung love nila sa ministry na pumunta dito to do what is command of the Lord. Amen? So, ito may sinasabi si Solomon dito dun sa Proverbs 6. Basahin nga natin ulit, Brother Robert, na para maging aware tayo dun sa mga hindi karapat-dapat na gawain. 6:16 to 19. Kawikaan 6:16 to 19. Ang pinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusunod. Kapalatluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapay walang mabuting isipan. Mga paang-ubod tulin sa landas ng kasamaan. 19. Saksing sinungaling, kapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa laging gusto niyang gawin. Galit,
So, ito yung sinasabi na there are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. Haughty eyes, Kapalaluan. haughty eyes, Kapalaluan. palaying tongue, hindi yung sisinungaling, hand that shed innocent blood, Yeah. a heart that devises wicked schemes, Mga feet paupo. that are quick to rush evil, a false witnesses to pour out lies, and a person who stir up conflict in the community. So ito no, dun sa haughty eyes, yun yung isang mapagmataas na mata, sabi niya sa Tagalog. So, meron dito, meron dito yung sinasabi na about sa haughty eyes. When you're haughty, you have a big attitude and act like a better than other people. Yun pala yun. Okay? Arrogant, yun din yung isang kwan niya, mayabang siya, na ang tingin niya sa sarili niya is mataas sa ibang tao. So wala naman talaga tayong may pagmamalaki sa Panginoon. So dahil ito ay kasuklan-suklan sa Panginoon, huwag na natin i-compare yung sarili natin sa iba, no? Amen. So yung pangalawa, yung lying tongue, isang sinungaling na dila. Amen. So maalala niyo yung kwento ni Ananias na si Sapphira, Sapphira, dun sa Book of Acts chapter 5. Brother Gilbert, Book of Acts chapter 5 verse 1 to 5. Ba't po si kapatid? Dalawang asawa. Oo. Dalawang asawa. Ano? Acts chapter 5 5. verse 1 to 5. Yes, 1 to 5. Ngayon basahin mo ang Bigyan mo ng buhay ko yan. Yung buhay. Gawa, chapter 5, verse 1 to 5. Subalit mayroong mag-asawa na nagbibenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Tama yan. Ayunan ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ng kanyang pinagkatiwala sa mga apostol. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilihan mo ng lupa? Bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang may pagbili na, hindi ba iyon rin ang pinagbilihan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao ng sinungaling kundi sa Diyos. Nang marinig ito na Anania, siya ay nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding tao. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya ay inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilihan ninyo ng lupa? Opo, yan lamang. Sagot ng babae. At sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Ayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isisunod nila. Noon di nabuhay si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga... So, yun pala, no? Siguro kung nangyayari sa atin yan, matagal na siguro tayo patay, no? Dahil sa ang dami na natin mga kasinungalingan, no? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na ito ay hindi maganda sa Panginoon. Huwag na tayo magsinungaling. Amen? So, dapat yung sabi nga nila kahit white lies lang yan, magsisinungaling pa rin. Amen? Yung pangatlo, yung kamay na nagbubuhos na, sabi dito, mga kamay na nagbuhos ng walang salang dugo. Sabi, yun yung, it refers to taking a life of a person who has no offense. Yun parang inosente, yung buwag sa yung murder, yung magpapatay. Amen? So, pero
kung iisipin natin dun sa book of John 3:15, 1 John 3:15, ang sinasabi dito na anyone who hates brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderer don't have eternal life within them. So, kung hate, alam mo, may hate na hate ka ng brother mo, so, hindi pala maganda yun, no, dahil really a murderer ka in your heart. Pero, ang warning kasi dito, yung sinasabi dito sa last na murder, and you know that a murderer don't have eternal life within them. So, kung may hate ka, kailangan mo nang alisin yung hate sa'yo kasi hindi mo ma-inherit yung eternal life through your hate. Amen? So, a heart that devises wicked scheme, yung isang puso na naglili ka ng masamang balak o may mga masasamang balak, huwag mo nang ituloy. Amen? So, mga paa na mabilis na sumugod sa kasamaan, nasagi ka lang ng konti, nagpapatawag ka na. Diba? Nasagi lang yung ego mo minsan, susugurin mo na, no? Huwag ganun. Amen? So, isang huwad na saksi na nagbubuhos ng mga kasinungalingan. So, false witness. Huwag natin gagawin yung mga kapatid. Dagdag bawas. Yung sinabi lang sa'yo nung dumating sa kabila, may dagdag. Amen? Amen. So, huwag tayong ganon. So, a person who stir up conflict in the community. Ito yung pasimuno ng gulo. Amen? Na isang taong pasimuno ng kaguluhan sa pamayanan. So, wag ganon na ikaw yung nag-i-start ng kaguluhan. Even sa loob ng church, kasi minsan may ganun may parang bigla na lang sisiklab na issue, yun yung sinasabi dito na nag-i-stir up ka ng conflict within the church, so hindi yun maganda. Amen? So patuloy tayo tinuturuan ng Panginoon na huwag natin gawin itong mga to. Amen? So itatak natin sa isip natin to yung sinasabi nga ni Pablo din sa Galatians 5:19, huwag natin isipin natin yung mga kasama natin, huwag natin gawin. Ito yung sinasabi sa Kawikaan na yung 7 na to na huwag natin, kailangan natin itanim doon sa mga puso natin na huwag gawin itong mga to. Kaya dapat alam natin na ito ay masama sa paningin ng Panginoon. For us to please the Lord. Amen? So, yun lamang po yung message ni Lord sa araw na ito. I hope na God is always teaching us na maging kaaya-aya sa kanyang paningin. Amen? Amen. So, let us stand there.